Catherine POV. Naglakad ako hanggang sa labas ng gate ng subdivision. Doon kasi nakipila mga tricycle papunta sa sakayan ng jeep mall. Nagbukas ako ng payong. Medyo mainit kasi ang klima ngayon. Summer na kasi. Sa susunod na linggo, maliligo kami sa beach resort na kaibigan ni Daddy. Sana nga lang sumama si Arcus. Baka kasi maging busy ulit siya. Palabas na ako ng gate na may bumisina sa akin. Nakita kong isang Ford Fiesta na kulay silver. Bumaba ang bintana nun at nakita ko si Kuya Raven. Nakatatandang kapatid ni Arcus. Hope in Catherine? Saan ka pupunta? Hatid na kita. Malakas sabi niya sa akin. Lumapit ako sa kotse niya. Sa mall po, Kuya Raven. Amimili po ng gamit this school year po. Malumanay na sagot ko sa kanya. Tamang-tama. Doon din ang punta ko. Sabay ka na sa akin. Tawagan mo muna si Tita Carmel na sa akin ka na sumabay para panatag ka. Ngiting sagot niya sa akin. Mas ahead siya sa amin ni Arcus. This school year, second year college na siya. Basketball player sa Carter's University. Ginawa kong utos niya sa akin. Tinawagan ko si Mommy. Nakatingin ako sa kanya habang busy ang daliri niyang tumatapik na manibela. Sinasabayan niya ang beat ng kanta sa kotse niya. Mommy, nakita po ako ni Kuya Raven dito sa labas ng gate. Sabay na raw po ako sa kanya papuntang mall. Sagot ko agad na masagot ni Mommy ang tawag ko. Okay, Princess. Please tell Raven to be careful when he drives. Kuya Raven, sabi ni Mommy mag-ingat ka raw po kapag magdadrive. Sigaw ko kay Kuya Raven sa loob ng kotse niya. I will, Tita Carmel. Mag-iingat po ako. Baka masapak din po ako ni Arcus. Seryosong sagot niya kay Mommy. Buti na lang na ilapit ko agad ang di-keypad na cellphone ko sa kanya. Sige na po, Mommy. Aalis na po kami. Bye po. Paalam ko sa kanya at binaba ang tawag. Binuksan ko ang passenger seat at umupo na roon. Sinarado niya ang bintana sa side ko at pinausad ang kotse dala niya. Kuya Raven, dito lang po ako sa National Bookstore. Saan ko po kayo hihintayin? Pagtatanong ko sa kanya na makapasok kami sa mall. Samahan na kita. Nag-promise ako kay Tita Carmel na hindi ka pababayaan. Come on. Anya sa akin at hinilang aking kaliwang kamay. Napatitig ako sa kanyang pagkakahawak sa aking kaliwang pulso. Napahinto ako sa paglalakad, kaya maging siya ay napahinto rin. Tumitig siya sa akin pero ang aking tingin ay nasa kamay niyang nakahawak pa rin sa aking pulsuhan. Ay, sorry Catherine. Agaran niyang sabi sa akin at tumitaw siya sa aking kaliwang pulsuhan. Pasensya na Catherine, nakalimutan kong ilag ka pala sa ibang lalaki. Sorry ha? Hingi niya ulit sa akin ng patawad. Mahina tong tumawa sa akin at nilagay niya ang kanyang-kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo. Ha? Okay lang po Kuya Raven. Said to him and I focused my gaze on something else. Saan ko po kayo hintayin after ko po sa National Bookstore? Ulit na tanong ko sa kanya at tinuon ko ulit ang aking tingin kay Kuya Raven. Kailangan ko rin pumunta roon Catherine. Need ko na rin bumili ng gamit para sa pasukan. Same school pala tayo, same with Arcus. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Lumingon siya ulit sa akin. Tara na. Tumango ako sa kanya. Nauna siyang naglakad sa akin. Sumunod lang ako sa kanyang likuran. Kahit sabihin mong magkaibigan ng mga magulang namin at nakakatandang kapatid siya ni Arcus, ilag pa rin ako sa kanya. Ilag ako sa mga lalaki para sa mga pinsan ko at kay Arcus. Pili lang kinakausap ko pagdating sa mga lalaki. Nakakailang ora ang pagitan naming dalawa. Sikat si Kuya Raven sa Carter's University. Siya ang captain pole ng basketball in spite of being his second year college student this year. He was the chosen ball captain on the basketball team. Ganun siya kagaling, di ba? Yan yung aces na Carter's basketball team. Raven Castillo, ang gwapo niya talaga. Maging dito sa mall kilala siya. Ganyan siya kasikat. Catherine. Lumingon siya sa akin, nakangiti siya. Why are you walking in the back? What if I stop walking and you bump into my back? Mapapatay ako ni Arcus kapag nangyari yon. Malalagot pa ako.
Mariing sabi niya sa akin at niyakap pa niyang kanyang sarili. Si Kuya Raven ba to? Umatras siya sa kanyang paglalakad hanggang makapantay sa aking kinatatayuan. Ayan, dapat sa gilid lang kita. Ngiting sabi nito sa akin at nag-umpisa na ulit kaming maglakad. Girlfriend ba niya yung kasama niya? Wala naman siyang girlfriend ayon sa Instagram niya. Ano bang pinagsasabi nila? May boyfriend ako, pero yung kapatid niya ang jowa ko at hindi si Kuya Raven. Hindi ba nila napapansin ang space sa pagitan naming dalawa? Nailang ka ba kaya sa likuran kita naglalakad? Napatingin ako kay Kuya Raven na magsalita siya, pero ang kanyang tingin ay nasa unahan pa rin. Hindi ko naman kasalanan na sikat ako, pero di ko ina-expect na maging sa labas ng Carters University kilala ako. Wag mo nalang sila pansinin, Catherine. Aniya sa akin na hindi pa rin tumitingin. Kailangan natin makauwi agad sa inyo ng ligtas. Yun ang pangako ko kay Tita Carmel kanina. Tugtong na sabi niya sa akin. Pagkarating namin sa National Bookstore, kinuha ko agad ang kailangan kong bilhin. Such as pens, Cattleya pillars, markers, liquid erasers, and other school supplies. Kumuha na rin ako ng bond papers na short and long at ibang klase na gawa sa papel. Mas ayos ang kumpleto ako sa school supplies kesa naman bumalik ulit ako rito. Aksaya lang ulit sa pagod at pamasahe. Nakalibre pala ako. Bubuhatin ko na sana ang aking cart na may humawak dito. Ako na, abali pa yung buto mo. Naibaba ko ang aking cart at tumingin sa akin ni Coran. Si Kuya Raven. Ako na magbubuhat dito, Catherine. Sagot ko na rin ang gastos mo para sa ano pa bang nina mo si Mommy at girlfriend ka ni Arcus. Binuhat niya ang cart ko halos mapuno sa sobrang dami kong kinuha. Kuya, pipigilan ko sana siya pero siyang pag-awat niya sa akin. Sabihin na lang natin regalo ko sa graduation ni Arcus. Anito sa akin at nauna na siyang naglakad papuntang cashier. Kaya wala na akong nagawa kundi pumayag na lang din. Hindi ko tuloy nagastos yung binigay ni Mommy sa akin. Dagdag ipon ko na lang to. Nakaapat akong paper bag from National Bookstore. Nahiya nga ako kasi mas malaki yung nagastos niya sa pinamili ko kaysa sa kanya. Kuya Raven, ako na pong bahala sa pagkain mo. Nakakahiya naman po kung sagot niyo rin yun. Agarang sabi ko sa kanya para di na siya tumanggi sa aking alok. O sige, simpleng sagot niya sa akin habang buhat ng 4 na paper bag at ang isa naman ay nasa akin. Naging tahimik ulit ang paglalakad namin. May iilan akong nahuling picturean siya. Sikat nga talaga siya. Gumamit kami ng elevator paakyat sa 2nd floor. Nandoon kasi nakalagay ang fast food sa mall. Tumingin-tingin ako sa paligid na may papansin akong pamilyar na tao. Siningkit ko ang aking mga mata at gano'n na lang ang paglaki ng aking mga mata na makilala ko to. Anong ginagawa niya rito? Akala ko nasa school siya ngayon at may importanteng ginagawa. Lalo ko nagalit at nainis sa kanya na makita kong babaeng nasa gilid niya, si Ellen. Anniversary namin ngayon, pero ibang kasama niya? Hindi ba niya naaalala ang araw ngayon? Naikuyom ko ang aking kamay na makitang tumawa siya. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nilang dalawa, pero baka sa mukha ni Argos na interesado siya sa usapan nilang dalawa ni Ellen. Sinungaling ka, Argos? Nabaling lang ulit ang tingin ko sa aking harapan nang mawala na sila sa paningin ko. Kuya Raven, tawag ko sa lalaking nasa harapan ko. Pwede po bang mag-take out na lang po tayo? Nag-text po kasi si Mommy sa akin. Kailangan ko na pong umuwi. Walang buhay na sabi ko sa kanya. Are you sure? Akala ko gutom ka na. Nag-text ba si Tita Carmel sa'yo kaya kailangan mo nang umuwi? Takang tanong niya sa akin. Hindi ako makapagsalita kung anong sasabihin sa kanya. Wala akong mahanap na tamang salita para sagutin ang tanong niya. May kailangan po pala akong gawin, Kuya Raven. Kaya po pwede po bang i-take out na lang po natin? Kung ayaw niyo po, mag-commute na lang po ako pauwi. Nako, pagagalitan ako ni Tita Carmel kung papauwiin kita mag-isa. Saka na nga ako kung iuwi rin kita na akong kasama mo. Putol na sabi niya sa akin.
Tara na, Catherine. Baka importante yung nakalimutan mong gawin sa inyo. Ayos lang ako kung i-take out natin yon. At least, unright sa bahay. Ngiting dugtong niyang sabi sa akin at nauna na ulit naglakad. Hay, nagsinungaling na naman ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na nakita ko pang kapatid mong may kasamang iba kahit anniversary namin ngayon. Ayoko ng gulo. Ayoko. Wala ako sa sarili na maihatid ako pabalik ni Kuya Raven sa amin. Blanko ang mga mata ko at maging ang pakiramdam ko ay wala. Hindi ko nga alam kung anong sinabi ni Kuya Raven sa akin kanina habang bumabiyahe kami pabalik dito. Maging si Mommy ay hindi ko narinig ang sinasabi niya sa akin. Naging tahimik ang paligid ko. Pagkaakyat ko sa aking kwarto, nilako ito at hinangaran ng aking gaming chair. Ayoko may kumausap sa akin ngayon. Nilapag ko sa tabi ng aking table ang pinamili namin. Nakalimutan ko tuloy ang bagong bag. Hindi ako nakabili. Umupo ako sa sahig ng aking kwarto at sumandal ako sa gilid ng kama. Bakit mo nakalimutan ang anniversary natin, Arcus? Hindi lang yun. Kasama mo pa si Ellen? Hindi ka na ba masaya sa relasyong meron tayo? Huminga ako na malalim at pinalo na mahina ang aking dibdib. Sinandal ko ang aking noo sa tuhod ko. Pinaglalaban kita laban sa sakit na meron ako. Ani ako sa aking sarili at hindi ko na napigilang umiyak. Hindi mo man lang ako naaalala kung paano kita inaalala sa araw-araw. Sumigaw ako sa buong sulok ng aking kwarto. Wala na akong pake kung mamaos ako kinabukasan. Basta mailabas ko lang tong nararamdaman kong galit at selos. Oo, selos. Selos kay Ellen. Naihagis ko ang aking mga unan sa kabilang side ng kwarto ko. Nagkalat doon at wala na akong pakaalam. Ako rin naman ang kukuha nun mamaya kapag nahimasmasan na ako. Kinuha kong huling unan na meron sa kama at ibabato ko sana to na may sunod-sunod na kumatok sa pinto ng aking kwarto. Catherine? Naiwan sa ere ang aking kamay at maging ang una na ibabato ko sana nang marinig ang boses na yon. Babe, tawag ni Arcus sa akin sa labas ng pinto ng kwarto ko. Kumatok siya ng 2 beses. Tulog ka na ba? Napagod ka na ba sa pamimili kasama ni Kuya Raven? Nakailang tawag ako sa phone mo pero di mo pala dala. Pumunta ako rito sa inyo pero sabi ni Tita Carmel, pumunta ka na raw sa mall kasama si Kuya. Hinanap kita ron pero nabigo ako at nakita ko sa Ellen. Tumayo ako sa aking pagkakasadlak sa sahig. Binaba ko rin ang una na ibabato ko sana. Lumapit ako sa pinto at tinitigan niyon. Nakita ko sa Ellen sa mall. May kailangan din siyang bilhin na makita ko siya. Pero di rin kami nagtagal na nag-usap. Umalis na rin siya. Pagkatapos nun nakatanggap ako ng text galing kay Kuya Raven. Nakauwi ka na raw at siyang kasama mo mamili. Pinahid ko ang aking luha sa magkabilang pisngi ko at hinihintay ko ulit ng sasabihin niya. I'm sorry if I didn't go shopping with you. I have planned to surprise on you on our anniversary today. Nagsinungaling din ako sa iyo na kailangan ko pumunta sa school. Pero ang totoo niyan, babe, Catherine, naghahanda ako sa magiging date natin ngayon. Hindi ko na namalayan ng oras kanina at nakalimutan ko na rin na ngayon mamili. I'm sorry, babe. Lumaki ang aking mga mata at nag-umpisa namang mamula ang aking mga mata. Kumikibot na rin ang aking labi dahil sa sinabi ni Arcus. Binuksan ko agad ang pinto ng kwarto ko. Wala na akong pake kung makita niya magulo ang buhok ko at ang maging buong kwarto ko. Arcus, tawag ko sa pangalan niya na makitang paamba na siyang pababa sa sala namin. I hate you! Malakas sabi ko sa kanya at siyang pag-amba ko ng talon sa kanyang likuran. Buti na lang di kami nahulog at gumugulong-gulong pababa sa hagdan. Lumingon siya sa akin at inayos na kanyang suot na salamin. I love you, Catherine. Mababalo at mamamatay ako kapag nawala ka sa akin, Arcus. Niyakap ko siya na mahigpit at ganun din siya sa akin. Mag-ayos ka na ulit, babe. May surprise ako sa'yo. Sabi ni Arcus sa akin at inihiwalay niya ako sa kanyang pagkakayakap. And clean your room too. The pillows are scattered, oh. Doon ako sa sala niyo at hihintayin kitang bumaba. He made sure to tell me
and he pushed me into my room. Sinimangutan ko siya at naiinis sa tinitigan. Swear, I'll wait for you, Catherine. Wala na akong nagawa kundi pumasok ulit sa loob ng kwarto ko at nilinis ko to. Bakit kasi naunang galit at selos ko? Ngayon ko lang kasi siya nakitang ganun kasaya kasama si Ellen. Mabilis ang naging kilos ko para malinis ko agad ang mga kinalat ko. After ko matapos ayusin ang mga yon, naghanda na rin ako ng aking sarili. Teka, ano nga palang susuotin ko? Wala naman siyang sinabi. Sinabi lang naman niya sa akin na may surprise siyang ipapakita eh. Nakatanga tuloy akong tinitigan ang mga damit sa closet ko. Anong kukunin ko? Anong susuotin ko? Napangiti ako na makita ang bagong bili kong isang shopping app. Ilabas ko to sa closet ko at hindi naman lungkot ang damit. Ito na lang siguro. Pumasok ako sa bathroom upang maghilamos at ayusin ang aking sarili. Sinuot ko na rin ang binili kong floral smock puff sleeveless na kulay rosas. Ang ganda niya. Ngayon ko lang to na isuot sa aking katawan. Nag-apply din ako ng lip tint sa aking labi upang hindi ako maputla tingnan at maging sa cheeks ko ay nilagyan ko. Na makitang ayos na ako at handa na ako sa kanyang sorpresa, bumaba na rin ako. Nadatnan ko sa sala si Arcos na kausap si Mami. Parehas silang napatigil sa pag-uusap na makita nila ako. Wow! Dalaga na ng princess namin. Naiyak na sabi ni Mami sa akin. Dapat talaga, mag-aampon na sila Mami. Lagi na lang siyang ganyan. Ma'am, tawag ko sa kanya at napasimangot dahil sa titig niya sa akin. Hindi po ba bali sa akin? Pagtatanong ko sa kanya. Maging si Arcos kasi, wala mo lang sinasabi sa suot ko. Hindi ko tuloy alam kung maganda ang damit para sa akin. Bagay sa'yo, Catherine. Nakatula lang sabi ni Arcos sa akin. What are you wearing is just right for you, princess. Is there anything like that for mommy? I like that too, princess. Para turn na tayong dalawa. Napangiwi ako sa sinabi ni mommy. Tumayo si Arcos sa kanyang pagkakaupo sa sofa namin. Bagay, di ba Arcos? Ang ganda ko, right? Ani ako sa kanya at umikot pa sa kanyang harapan na dahan-dahan. Yeah, nauutal niyang sabi sa akin. Sobrang na-inlove na naman sa'yo sa Arcos, princess. O siya, Arcos, dahil mo ng anak ko si Catherine sa likod bahay niyo. Nagulat ako sa sinabi ni Mami sa amin. Sa likod bahay nila siya maghahanda? Bakit hindi ko siya napansin man lang? Hindi rin ba siya nakita ni Kuya Raven? Napanganga akong napatitig sa kanilang dalawa. Yes, princess. Kasabot ako ni Arcos sa plano niya. At maging ang tita Norma mo. Enjoy kayong dalawa. Sigaw ni Mami sa amin. Lumabas kami sa gate para makapunta sa bahay nila. Hawak-hawak niyang kanang kamay ko habang pupunta kami roon. Napangiti ako na makitang kabuuan ng pag-aayos niya. May round table sa gitna ng likod bahay nila kung saan nakalagay ang ibang bulaklak na tanim ni Tita Carmel. Parehas sila ni Mommy na mahilig sa mga bulaklak, kaya siguro naging magkaibigan silang dalawa. Sa ilalim ng round table ay may pulang petals na nakakalat doon. Makulay ang buong paligid dahil sa pailaw sa itaas. Isama mo pa na may mga fake firelight sa paligid. Ang ganda, Arcos. Ginawa mong lahat ng to? Manghang sabi ko sa kanya habang naglilibot ng aking mga mata. Hindi ko tuloy maisara ang aking bibig dahil sa pagkamangha. Napakawat siya sa kanyang buhok. Nagustuhan mo ba, babe? Rush ko na naayos. Buti na lang tinulungan ako ni Tita Carmel at ni Mommy. Nahihiya ang sabi niya sa akin. Hindi nga si Arcos makatingin sa akin. Anong nagustuhan ang sinasabi mo, Arcos? Like it so much, babe. Thank you so much. Magiliw niya sabi ko sa kanya at hindi ko na napigilang yakapin siya na mahigpit. Thank you for liking this surprise of mine for you. Happy anniversary, babe. Masayang bati niya sa akin at siniil namin ang isa't isa ng isang magaan na halik. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po
At ingat po tayong lahat.